Ito na yata ang isa sa pinaka-inaantay nating chapter sa history ng One Piece. Hindi lang dahil nasa Elbap tayo, kundi ipapakilala na kung sino talaga si Imu. Tapusin nyo hanggang dulo mga katambay dahil nako, maraming mare-reveal. Sabay-sabay nating alamin ang mga spoilers para sa chapter 1179 ng One Piece. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Mabilisang recap muna tayo sa nakaraang chapter. Doon nga ay nagumpisa na ang paghaharap ni Luffy kasama si Loki. Laban nga dito kay Imu dahil magiging matindi ang laban ay inalis muna nila Luffy, sila Brook at Usopp para nga maging ligtas. At wala nga silang aalalahanin sa laban. Bago pa yan ay unti-unti nang nababalik sa dati ang ibang mga giant at pawala na nga ang mga Nadome Reversi. Napabalik na nga sa normal sa tulong nga nila Zoro at Chopper. Sila Saul at Robin naman ay nakapasok na ulit sa library pero nakita nila doon na wala na lahat ng mga libro, pati nga yung bantay na si Biblo ay wala na. Pagkatapos niyan, nag-umpisa na ang laban. Nauna na dito si Loki, inatake niya si Imu pero nakailag to. Ilan saglit lang sumunod na agad si Luffy. Pinagtulungan nga nung dalawa si Imu. Alam natin na madaya si Imu. Kaya ginamit niya yung Dome Reversi sa dalawa. Kaso nga lang hindi tumatalab kay Luffy. Nagulat si Imu pero nagtaka naman sila Luffy. Pero ang sagot nila Luffy dyan ay atake kaya gumamit si Luffy ng Gatling. At si Loki naman ay Ragnir at pinagyelo niya si Imu. Hindi na nga nakawala si Imu doon sa yelo. At sa uli bumalik to sa Marijoa at sinabi sa mga Gorosei na aalis daw muna siya saglit. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Neto kaya ano ang mga posibleng mangyayari sa spoilers? Ang title para sa chapter na parating ay The Incarnation of Nerona Imu. Nako, eto na. Mukhang kay Imu na chapter to. Eto na ang spoilers. Ayon dito ay may mga ganap nga sa Marijoa dahil nga sa balak na gawin ni Imu. Pinipigilan nga ng mga Gorosei si Imu na umalis sa Pangaea Castle. Dapat daw magpadala na lang daw to ng Admiral. O sila mismong mga Gorosei daw ang ipadala nito doon sa laban. Malamang na ang nasa isip ni Imu ngayon ay pagkakataon na niya dahil yung dalawa sa pinaka-threat sa kapangyarihan niya ay nandun nga mismo sa Elbap ngayon. Kung lalabanan na niya agad sila Luffy ngayon ay baka mapigilan pa nga siguro niya ang paglakas ng mga to. Saka nababahala na rin si Imu dahil yung Dome Reversi hindi gumagana sa dalawa. Kaya kailangan na talagang umaksyon ni Imu dyan. Sa kabila tayo, dito tayo sa pwesto nila Zoro. Nakita nga daw ni Gerd yung puso ni Summers. Alam naman natin na hiwa-hiwalay din ang parte ng katawan ngayon ni Summers. Nang makita ni Gerd yung puso ni Summers, biglang nagsalita si Zoro na may idea daw siya kung paano yun wasakin. Nako, yari si Summers. Katapusan na talaga neto. Eto na ang highlight. Dahil nga medyo nahupa ang gulo sa Elbap, syempre bumalik ng saglit sa normal ang mga bida natin. Pero bigla na lang umactivate yung Abyssal Circle na nasa Aurus Castle. At ang lumabas dito ay si Imu mismo. Mukhang round 2 talaga ang mangyayari ngayon sa laban. Sa paglitaw nga ni Imu sa castle ay nagtatransform nga daw to sa kung ano at naglabas ng sobrang lakas na haki sa paligid. Eto na, na-reveal na. Nang makapag-transform si Imu ay pinakita nga ang tunay na itsura nitong King of the World. Mukhang maraming mababasag na teori patungkol dito kay Imu. Ang itsura nga nitong si Imu ay isang lalaki na parang prinsipe nga ang muka. Guwapings nga daw si Imu. Brown skin nga din ang balat nito. O morena kumbaga. Eto pa, mahaba ang buhok nito pero puti at may pakpak nga daw si Imu. May mga sungay din daw at buntot na parang sa demon at medyo kakaiba nga daw ang suot at design ni Imu. Eto na ang inaantay nating pag-reveal kay Imu at alam ko pare-parehas tayo ng iniisip. Si Imu mukhang Lunarian ang lahi pero malamang na hindi lang basta-basta Lunarian. At magtataka tayo bakit siya may buntot at sungay. Tingin ko sa Devil Fruit niya rin talaga yan. Makikita rin natin ang pagpapakilala kay Imu na isa nga sa mga founder ng world government. Napatanong tayo na bakit may buntot at sungay siya. Ang sagot dyan ay ang special powers ni Imu ay Devil Fruit. Literal na Devil Fruit na nasa kanya nga ang powers ng kadiliman. Kaya gano'n na lang ang pinapakitang aura, mga ability at total darkness ang powers ni Imu. Ang hari ng mundo na si Saint Nerona Imu. End of the chapter, break next week. Okay, isang malupit na spoilers ang nalaman natin at ito na. Na-reveal na kung sino si Imu. Tagal nating inantay to at dahil sa laban nila Luffy ay hindi na talaga nakapag-antay pa ng kung ano si Imu. Pinakilala na niya ang sarili niya at mukhang magiging matindi ang laban dahil mismong siya o true form niya ang makakalaban nila Luffy at Loki
natin ngayon. Gaano kaya talaga kalakas ang isang emu? Lalo na at mukhang isa rin siyang Lunarian. Nakaka-excite to. Abang lang tayo dahil marami pa ang mangyayari. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!